Alright, welcome back. Dito sa video ito, tatalakayin natin yung mga ula na nawala sa SEC doon sa list of recorded online lending platform. Pero, nandun pa rin sila sa accredited ng Credit Information Corporation o yung mga tinatawag natin mga submitting entities ng CIC. Kasi, totoo lang, hindi porket nawala sa SEC, akala natin kampante na tayo na hindi natin bayaran yung mga natirang utang natin, mga balanse, may karapatan pa rin sila na mag-forward o mag-report sa CIC, okay? Pero bago lahat, maglalambing ako sa inyo na pakipollow po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. At kung nagustuhan nyo ang video ito at nakatulong sa inyo, ay pakilike na lang po. Tapos share nyo na para sa ibang mga OLA victims o sa mga nagkaroon ng utang sa OLA para magkaroon sila ng ideya kung ano ba yung dapat gawin doon sa mga senaryo o sa mga sitwasyon na nangyari. Sa that, hit nyo yung notification bell para updated po kayo sa mga videos natin dito. No? So yun, bago natin simulan ulit, I will make an advice na please, pag din tayong utang ng utang hanggat din natin naiintindihan yung mga pinapasok natin. Alamin muna natin sa mga ratings, sa mga reviews. Mas maganda kung manood muna kayo ng mga videos ng mga talagang nag-review. Yung mga legit na mga reviewer, talagang sinusubukan. Hindi yung papanoorin lang natin tapos kukuha lang din pala yung mga yung mga nagre-review doon sa mga ratings and reviews lang doon sa Google Play Store. Kasi minsan may mga napapanood ako, doon lang kinukuha eh. Pero hindi naman talaga nila nararanasan kung okay ba talagang utangan, kung may harassment ba yan, kung mataas ba talaga yung interest, kung approve ba talaga. Marami akong napapanood ng gano'n. Then, kung talaga bang ang mga OLA na ito is submitting entities o yung mga, yun nga, nagpo-forward ng ating data, ng ating credit score, kung tayo hindi nakapagbayad ng utang dito sa mga list na mga OLA na wala na sa SEC, pero nandyan pa rin. Medyo lang, no? Medyo para sa akin, parang unfair lang talaga na wala na sa SEC, may suspension, may revoke, may cease and desist order, pero they can still forward or report yung ating mga data diyan sa CIC na nakakababa ng credit score natin, no? Para hindi ko sure kung bakit at kung ano yung proseso nila. Maybe this is the sad truth na kaya wag tayong basa-basa utang ng utang sa mga OLA na hindi natin sigurado kung talagang registered ba sa SEC, sa CIC, okay? So simulan na natin yung mga OLA na nawala at nasa CIC pa rin. Una sa listahan, mangilan-ngilan lang ito mga kadyani, hindi ko pa kasi talagang nasilip lahat kasi napakarami po ng OLA na nasa submitting entities ng CIC. Pinili ko lang po talaga yung mga napansin ko lang kasi medyo busy tayo, may trabaho tayo. So unahin natin si Digido Finance Corporation. Wala po siya sa SEC, di ba? Ilang araw po tayo nag-post at gumawa ng video about sa pagka-update ng SEC list of recorded online lending platform. Wala na po si Digido. And then, itong si Hyphen Lending. Yes, nawala sila sa SEC, sa list of recorded online lending platform. Nawala din sila sa Google Play Store. Nawala rin sila sa B-App Store. Hindi ko alam kung nasa App Store sila ng iOS o sa ibang app market na pwede silang ma-download. But when I look on the Hyphen Lending, yung kanyang mga OLA, yung credit cash at yung peso wallet, they can be searched sa Google Chrome. Pag sinerch sila, lumalabas po yung kanilang website. So, it means they are operating by using the fly-by-night system. Yung siyempre, wala sa Play Store, hindi sila makapag-operate. So, naggawa sila ng website para doon sila mag-operate at magpautang. Kaya, possible na forward pa rin sila ng report sa atin pag di tayo nakapagbayad ng utang sa kanila. Pero iwasan nyo na lang, di ba? Kasi nga, nakakapag-forward sila, medyo makaka-apekto ng kaunti yan sa ating credit score. At medyo malaki rin ng impact kung sakasakaling matambakan kayo ng utang dahil na sa mga OLA na wala na sa SEC. And then ito si Hupan Lending Technology. Ni Hupan Lending, si Kashmi at si Suki Loan. Ito pa, di ba? May cease and desist order po sila. Tapos, they are still in the Play Store. Nakaka-download pa rin. Nag-ooperate pa rin. And then, they have the rights pa rin na mag-forward at mag-report sa CIC. Kasi nga, yun po yung kanilang parang, tawag doon, parang initiative. Kailangan maging CIC accredited ka muna bago ka magkaroon ng lisensya or histro sa SEC. Parang ganun yung ginawa nila para maging
Tawag doon para maging legitimate daw yung proseso ng pagbibigay ng lisensya ng SEC. And then, ito iwasan nyo rito, ingat kayo rito, no? Yung Sunloan Net Investors, ilang beses ko talagang inulit-ulit, yung si Sunloan, ang OLA nito, si Cassiola. No? Yung Cassiola na yan, lagi nandyan eh. Hindi ko siya takita talaga sa SEC. Talagang binalik-balikan ko kayo ng hapon para lang i-sure ko, make sure na talagang wala sila sa list ng bagong update ng SEC. Talagang wala yung Sunloan. Maalala ko parang ito yung dating na raid doon sa programang ni Ben Tulfo, yung bitag, parang ito yun, yung Sunloan. Kaya siguro wala sa list ng SEC. Kasi alam ko, March pa, wala na yung Sunloan eh. Ngayon, wala pa rin yung Sunloan sa bagong update ng SEC na recorded on your lending platform, no? And then, always, pakita ko sa inyo, yung Sunloan, yung Cassiola, ayan, di ba? Mag-ingat kayo sa mga pagpapautang nitong mga to. Hindi yan basta-basta laro lang. Hindi tayo basta-basta naglalaro sa mga OLA, mga utang, tapos hindi natin agad nababayaran. Dahil sabi niyo, ito naman sa inyo, di ba? Ang regulation naman talaga ng SEC is 1 month. Naiipit yung tao dahil sa 7 days. Di ba? Halos karamihan sa kanila. Halos lahat ng binanggit ko sa inyo, nag-regulate na, nagpapaikot na sila ng pautang is 7 days na lang eh. Which is, sabi naman sa interview ni Undersecretary Gilbert Cruz ng PAOK, hindi nararapat yung 7 days. Kasi nga, nasa monthly period yung regulatory na pagpapautang ng 15% per month yun. Hindi 35% per week o per 7 days, di ba? Tapos masisira pa yung record mo dahil nagkaroon ka ng utang dito na hindi mo nabayaran dahil CIC accredited sa meeting entities. Sana kapag na-suspend yan sa CIC, ito siguro parang para sa akin lamang, my point of view, pag suspendido ng SEC, may revoke license, meron sila cease and desist order, may kaso, suspendihin muna na hindi sila pwede mag-report. Yun lang naman para sa akin, para kahit paano, pero siguro kung nakakapag-report pa rin, alam nila, pwedeng ipasa naman ng CIC na ito, nagpo-forward pa, may mga bagong pautang pa rin sila kahit na meron silang cease and desist order. Baka ganun naman gawin. Pero syempre, dahil nagda-data sila, nagda-database sila ng mga record natin, papasok at papasok yung ating record na marami tayong nauutangan na hindi natin nababayaran, papasok sa system nila. Which is para sana gawin mas fair para sa pareha, sa borrower at sa lender. Kasi nag-ooperate sila ng illegal, di ba? Wala nga suspendido. Tapos nagpapautang. Tapos magre-report, bisira yung parang credibility ng borrower dahil sa itong mga illegal na operations, itong mga revoke, cease and desist, di ba? Yung mga may issue, yung mga kaso, yung mga nare-raid, tapos nakakasuhan. Para sa akin siguro, mas maganda tanggalin muna. Pansamantala. Tapos mag-comply sila na bakit kayo nag-ooperate, gayong alam yung suspendido kayo. Tapos kay CIC, forward din sila na report na kay SEC na, nagpo-forward sa akin na report, may mga bago silang mga pinautang. Iba, nakikita naman nila sa database nila, sa system ng CIC yan eh. No? Yun lang naman ang sa akin, kaya mag-ingat kayo, iwasan nyo na lang yung mga nabanggit kong OLA at baka maghanap pa ako, baka may masilip pa tayong iba na madagdag dito sa mga ito, maiwasan nyo na lang. So yun nga, mga kadyani, sana nakatulong ang video ito. Muli, maglalambing ako sa inyo na pakipollow po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. Maraming pong salamat.